Maglulunsad ng FMR Transparency Portal ang Agriculture Department para sa mas mahigpit na pagbabantay sa usad ng bawat proyekto sa bansa. Nagsimula na rin ang kanilang paghigpit sa pagpaplano at implementasyon ng mga farm-to-market road mula sa DPWH. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Simula ngayong taon, hihigpitan pa ng Department of Agriculture ang pagpaplano at pagpapatupad sa mga proyekto na may kinalaman sa farm-to-market road, lalo na't ang DA ang mangunguna dito. Ayon sa ahensya, titiyakin nilang mapupunta sa tamang proyekto ang bawat sentimo na ilalaan sa mga ito. Aabot sa 33 billion pesos ang pondo para sa mga proyekto ng farm-to-market road sa bansa ngayong taon. Ayon sa DA, may mga listahan para sa konstruksyon, rehabilitasyon at continuation ng mga proyekto. Ngunit kinakailangan pang ma-validate ang karamihan bago tuluyang ipatupad upang masigurong tama ang lokasyon at walang bahid na kasinungalingan sa dokumento at sa mismong site o lugar ng proyekto. Magiging very transparent po yung implementation natin dito dahil nag-establish po kami ng transparency portal upang makita natin yung mga FMR projects natin, kung saan yung site, saan yung lugar, at kung ano yung progreso ng implementasyon. Bubuo din ng third-party inspection team para sa monitoring ng mga proyekto upang masiyasat ang wastong standard at masunod ang plano. Inigpitan ho din natin ng implementasyon, like meron ho tayong third-party inspection team na talagang magmo-monitor ng mga projects at bago yan bayaran, yung ating mga kontratista ay kailangan ma-inspection muna ng third-party team para masigurado po tayo na tama sa standards at yung sinunod yung mga specification natin dun sa FMR. Una dito, inilunsad ng ahensya ang FMR Transparency Portal upang mas mabantayan at makita ang pag-usad ng mga proyekto sa bawat sulok ng Pilipinas. Umaasa naman ang DA sa tulong ng publiko para mabantayan at agad na mai-report ang mga proyekto na dapat mabigyang pansin. Samantala, tiniyak ng ahensya na magpapatuloy ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas para sa mga kwalipikadong mamamayan sa ilalim na rin ng Rice for All program hanggang taong 2028. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.